Kung natatandaan po natin last Thursday, yung sharing ni Father Obet, tumatak sa isip ko yung sinabi niya at ni-remind niya sa atin na every year is the year of our Lord. Tuloy sumagi sa isip ko yon nung sa gospel natin ngayong umaga na 38 years nang nagsasuffer itong mamang ito at nag-aantay siya ng healing dahil sa loob ng 38 years na yon, sigurado ko, marami na siguro siyang pinuntahang mga lugar, nilapitang mga tao para siya ay gumaling. Malamang siguro rin na yung pool sa Bethesda, ito yung parang last resort niya na. At maraming tao nga daw pupunta doon, mga lame, mga blind, mga sick. At siguro, naisip niya rin sa sarili niya, after 38 years, siguro taon ko na to para gumaling. No? Pero yun nga, nakita siya ng Panginoon, Jesucristo, at tinanong siya, do you wish to get well? At siya ay nagdahilan. Hindi naman sinabi na oo, pero we read between the lines, wala kasing magbababa sa akin eh. So how unfortunate. Hindi tulad do sa gospel account na yung isang may sakit din na ibiniba mula sa bubong, no? Para mapagaling ng Panginoon. Dito, merong gustong tumulong sa kanya for some reason. Dahil alam naman natin na yung mga may sakit nung panahon na iyon ay ang tingin nila ay marumi. Malamang siguro ayaw nilang hawakan o tulungan itong mamang ito na may sakit dahil baka sila din ay madumihan. At yun na nga, no, hindi siya nakakalublob doon sa pool kaya hindi siya gumagaling. Pero dito, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, get up, pick up your pallet, and walk. Hindi man sinabi ng Panginoon na, oy, you be healed. O napakahabang prayer na sinabi ng Panginoon. O hindi man siya inanoint ng oil para ma-healed. No, nare-relate ko to lalo ngayon sa mga sitwasyon ng ating buhay. Marahil, marami tayong alam sa buhay natin na for a certain thing, alam natin ito dapat yung ating gawin para ma-achieve natin yung goal natin. No, parang itong simbahan natin na binubuo natin ngayon. Marami tayong alam na bagay na pwede natin gawin. Pwede tayong mag-fundraising, pwede tayong gumawa ng mga iba't ibang bagay na magpabingo tayo, o kaya mag-solicit tayo. But narinig ko kay Bishop nung linggo that there are some people that are willing to help, no? Na hindi natin kilala. They are willing to help to build this building. And parang ganun no? Makikita natin. Katulad din sa katauhan ni Abraham. Ang pangako sa kanya ng Panginoon. Alam naman natin ang pangako ng Panginoon sa atin. Ang pangako ng Panginoon sa kanya is He'll be a father of many nations. And at that situation in his life, matanda na siya, matanda na si Sarah. Kung sinabi sa kanya ng Panginoon yun, wala naman akong anak. Sino magmamana? Parang imposible. Oo, may pangako ka sa akin, Panginoon. So pinangunahan niya ang Panginoon. Sabi niya, si Eliezer na lang ang aking magiging tagapagmana. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Magmumula sa iyong laman at dugo. Gayon din naman si Sarah. Pinangunahan niya din ng Panginoon. Naisip niya sa sarili niya, hindi na ako magkakaanak, 90 anyos na ako. So ito na lang, si Hagar, bibigay ko sa aking asawa para magkaroon ng anak. Well, alam natin yung nangyari, no? Nagkaroon sila hindi magandang relation ni Hagar na in a point, pinaalis niya si Hagar tsaka si Ishmael. Pero ganun pa man ang nangyari, makikita natin ang awa at habag ng Panginoon dahil pinangakuan ng Panginoon si Hagar na be-bless kita, huwag ka mag-alala. So, ito yung gusto kong makita natin sa araw na ito. Na although marami tayong alam na bagay na gawin, na for a certain, this is the formula for this.
But wag nating alisin na lahat ng bagay na nangyayari, ang Diyos na nagtatrabaho. Huwag nating kalilimutan. Kaya lalo siguro nagkaroon ng meaning sa akin yung kanta na kinakanta natin, God is working. Ang sabi ng Panginoon sa gospel, no? My Father is working until now and I myself am working. No, minsan nakikita natin na parang kalmado ang tubig sa dagat. Parang walang nangyayari. Pero totoo bang walang nangyayari? Dahil ang pangako ng Panginoon at sinabi niya mula sa kanyang mga bibig, ng kanyang ama at siya ay nagtatrabaho. Alam natin na hindi porkit kalmado ang tubig sa dagat o sa ilog, ay hindi tumatakbo ang tubig sa ilalim. Yun nga ay mas nakakatakot, di ba? Nakakala natin kalmado yung tubig sa ibabaw, pero yung sa ilalim, napakalakas pala ng current. Mga tinuturo sa mga nag-i-scuba diving, na wag nilang misjudge na kalmado ang tubig sa dagat. Parati silang magiging maingat. So, yun ang nire-remind sa atin. At isa pang bagay, no? While looking at the water that is calm, na alam nating kumikilos ang Panginoon, ano dapat nating gawin? Tayo ba ay sinasabi ko magpapetiks-petiks? Hindi. We continue to be God's people. We continue to be the light of the world. No? Gawin natin yung dapat nating gawin at bahala ang Panginoon kung ano man yung dapat na kailangan natin, pupunuan niya yung bagay na yun. Kaya minsan makikita natin na siguro yung iba sa atin, tinitingnan natin, kailan kaya natin matatapos itong building na ito? Nag-aalala tayo na meron pa ba tayong pondo? Well, ang sinasabi lamang sa atin ng Panginoon, pagpatuloy natin yung ginagawa natin. No? Sa mga ministries natin, to help the sick, to visit the sick, to help the poor, to proclaim the word of God, to be the light of the nations. Huwag tayo masyadong mag-alala kung kailan matatapos. But we should continue. No? We should continue of what we should be doing. We should be the channels of blessing ng Panginoon. No? Shining the light to the nations, to speak the words of life, to bring hope, love, compassion to the people. No, ang motibo natin is not to be known. No? Kasi minsan karugtong ng pagkakaroon ng magandang structure is for the name of the church to be known. But our motive is what, katulad na sinasabi natin sa ating, sinasabi sa atin, no, yung ating motto, kumbaga, ng ating simbahan, to make God known. Yun ang ating motivation. Yun ang ating dapat ginagawa. Our motive is not to be known, but to make Jesus known. And along that way, we will then see, no, the completion of this building. Hindi na natin kailangang mag-alala. Hindi ko sinasabing hindi tayo dapat magtrabaho at nakatunga na lamang tayo. Yun nga no, kailangan natin gawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yun ang importante. At lahat ng bagay na kinakailangan natin ay magkakaroon tayo. Hindi na natin kailangang manghingi. Dahil alam ng Panginoon ang pangangailangan natin at susuportahan niya tayo sa mga bagay na ginagawa natin para sa Kanyang kaharian. Amen. Tayo po ay magsitayo.